A day in a life sa probinsya ng isang OFW sa Japan na nagbakasyon sa Pilipinas. Hi dear! Ako nga pala si Jeya, isang OFW sa Japan at kasalukuyan kong kinukwento ang mga kaganapan noong nakaraang bakasyon ko. At ito ay isang tipikal na araw ng isang OFW sa probinsya. Pagkagising ko at pagkatapos mag-pray, dumiretso na agad ako dito sa bintana para sumilip dito sa labas. Medyo makulimlim na naman sa araw na ito at katatapos lang ng mahinang ulan. Basa ang lupa at medyo maputik sa may labasan ng bahay namin pero maganda pa rin ang kapaligiran. Tahimik sa probinsya namin kapag mga ganitong oras. Sumilip din ako dito sa may bandang terrace at narealize ko mukhang hindi mahina ang naging ulan last night. Maya-maya pa ihinarap ko na itong aking higaan at kailangan ko na itong ayusin dahil marami pa akong gagawin ngayong araw. Nag-roller muna ako dito sa bed ko, dala ko nga pala itong roller galing sa Japan tapos ay inayos ko na itong aking mga kobrikama. Katulad sa kung paano ko inaayos yung aking bed sa Japan, gusto ko ganun ko rin siya ayusin dito sa probinsya. Yung kwarto ko nga pala ay nag-iisa lang dito sa may bandang taas. Nung pinapagawa namin tong bahay ay wala talaga to sa original plan na may kwarto dito sa taas pero dahil may space pa, nilagyan na lang namin ng kwarto. Sayang naman yung space, ang laki pala, kaya naman natutuwa ako dahil nagkaroon nga dito ng kwarto at sa akin na nga ito napunta. Nagwalis na rin pala ako sa sahig para malinis bago ako bumaba. As you can see, kahit dito sa probinsya, sa kwarto ko ay marami akong mga collections ng Winnie the Pooh na stuffed toys. Favorite ko kasi talaga sila. Pagkatapos kong magayos ng kwarto ay nagdesisyon na akong bumaba para kumain. Ito naman yung masarap na part kapag ikaw ay bakasyonista dahil wala kang alarm clock, anytime pwede kang gumising at bumangon. Medyo madulas ang hagdan at basa pa talaga kaya kailangan maingat. Pagpasok ko sa bahay, walang katao-tao, hindi ko alam kung nasaan sila that time, tapos dumiretso na ako sa CR para naman makapaghilamos at makapag-freshen up. Araw-araw yung papa ko palaging maagang gumigising yan kaya hindi mo na yan maabutan dito sa bahay pag late ka ng gumising. After ko maghilamos, nag-asikaso naman ako ng coffee at ng almusal ko. At ang almusal ko dito ay itong tagsa 10 pisong tinapay na dati ay tigli 5 piso lang. Paborito ko ito at ang tawag sa amin ito sa probinsya ay sopas. Marami akong gagawin sa araw na to at isa na nga itong paglalaba. Brown out that time kaya hindi ako nakapag-washing. Kaya balik tayo dito sa paglalaba ng mano-mano gamit ang ating mga kamay. Pag isa kang OFW, pag uwi mo sa Pilipinas, hindi ka pwedeng walang gagawin. Ano ka, boss? Pagkatapos kong maglaba, itong pagluluto naman ang inasikaso ko. Nagluto ako that time ng pinakbet na masarap at talaga namang fresh na fresh galing pa to sa garden ni Father Dear. Pagkatapos ko nga itong lutuin ay nagsandok ako dito sa mangkok para ihatid sa aming kapitbahay. Kayo rin ba hanggang ngayon, pinapractice nyo pa yung magandang kultura natin na kapag may ulam tayo ay namimigay tayo sa ating mga kapitbahay? Kinalakhan namin yung ganitong gawain sa probinsya. Nakakatuwa yung ganito dahil hindi lang naman ulam ang inihahatid natin kundi pagmamahal at pakikisama na rin. Nakakahappy talaga maghatid ng ulam sa kapitbahay tapos happy din sila. Pagka-uwi ko ay dumiretso na ako dito sa kwarto at tinawag ko na itong kapatid kong nagko-concert para kumain. Akala ko nga nung una ay gumagawa yan siya ng mga paperworks pero kumakanta pala yan siya. Pagkatapos kong maligo at makapagpahinga ng konti ay dito naman ako nag-asikaso sa aming balcony. Actually, magpapahinga na talaga sana ako niyan at tatambay na lang dito sa kwarto pero dahil medyo umulan na naman at napansin kong medyo madumi na tong balcony namin, naisip kong linisan na rin. At dahil nababara na nga siya ng tubig ulan, feeling ko madali ko na siyang malilinisan. Kaya sinamantala ko na ring linisan ito habang sinisipag din ako that time. At dahil nga may camera, sipag-sipagan talaga ako. At feeling ko nga ngayon lang to nalinisan mula nung napagawa namin tong bahay. Charot. Hindi naman ako masyadong nahirapan sa paglilinis dahil madali lang naman natatanggal yung mga dumi. At fulfilling talaga sa aking pakiramdam nung nalinis ko na tong balcony. Mas masarap din kasi talaga ditong tumambay lalo na kapag malinis. Bakit kaya yung mga OFW kapag umuwi sa Pilipinas para magbakasyon, hindi naman talaga nagre-relax or nagbabakasyon? Kung ano-ano yung mga ginagawa at kinukutingting sa bahay lalo na sa paglilinis. Minsan pa nga kadadating lang sa bahay sa Pilipinas, sa susunod na araw ang gagawin yan, mag-general cleaning na agad. Or siguro ako lang yung ganito. Auditor ngayon tawag sa akin ng mga kapatid ko. Nung medyo pahapon na ay bumaba na ulit ako sa kusina para naman magluto ng para sa dinner. Ang tawag nito sa amin ay tagunhason or mga seashells. Mura lang ang bilhin nito ni Mamsi, 80 pesos lang yata at ganito na nga karami. Sobrang sarapan nito kamo lalo na yung sabaw. Ginisa ko lang yan siya tapos nilagyan ng tubig at pinakuluan tapos yun na. Dear, hanggang dito na lang muna sa susunod na episode. Salamat sa panonood.